Mananatili at hindi aalis si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Totoo yan mga ballers. Dahil kinumpirma na may matatag na mutual interest ang kampo ni Steph at ang pamunuan ng koponan ng Warriors na magpirmahan ng pinakabagong max contract extension ngayong offseason. Kamakailan lang ay umiinit ang haka-haka na baka iwanan ni Stephen Curry ang Bay Area matapos mabigo ang Warriors na makuha si Lolo Bron. Gayon pa man, binigyan ng insurance ng mga NBA insiders at opisyal ng koponan ang mga fans. Direktang inihayag ni Shams Charania na walang anumang sinyales o pahiwatig na gustong umalis ni Curry sa Golden State. Bagamat alam ni Curry na nasa critical na sitwasyon ang roster ng koponan matapos ang ilang hindi nagtagumpay na trade moves, nananatili ang kanyang loyalty at bukas siya sa negosasyon para sa kanyang pananatili sa Dub Nation. Nakatakdang maging eligible si Stephen Curry sa darating na August 29 at nakahanda na ang Warriors na ibigay sa kanya ang 2-year with $136 million contract extension. Diretsahan ding sinabi ng Warriors General Manager na si Mike Dunleavy na ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay maparetiro si Stephen Curry sa kanilang prangkisa. Ayon sa kanya, napakalaki ng kanyang kumpiyansa na ang greatest shooter ay magiging isang Warriors for life at ibibigay umano ng management ng Warriors ang anumang hilingin ni Steph para manatili itong masaya sa koponan, na siyang ikinagalit ng mga fans sa GM ng Warriors dahil hanggang ngayon wala man lang blockbuster move ang ginagawa, at dumagdag pa sa galit ng mga fans nang naibalita na komportable na daw o kontento na ang Warriors sa parehong roster pa rin for next season. Ayon sa report ng NBA insider na si Anthony Slater ng ESPN, ang management ng Golden State Warriors ay komportable na umanong patakbuhin muli ang kanilang kasulukuyang roster na may 37 wins lang sa nakaraang season, at tanggap na nilang hindi sila maituturing na title contender para sa darating na 2026 NBA season. Pero may twist yan mga ballers, parte pala ito ng napakalaking plano ng Warriors management. Sa pagkabigo nilang makuha si Lolo Bron, agad-agad nagdesisyon ang front office ng Golden State at nagsabing huwag nang pilitin ang mga panic trades o gumawa ng mga risky move na magpapahirap lang sa kanila sa future. Halimbawa, kung sinugal nilang makuha si Anthony Davis, ang inihiling kasing kapalit ng Washington Wizards ay ang 2028 at 2032 unprotected first round picks. At hindi lang yan, may multiple first round pick swaps at multiple second round picks pa. Matatamaan talaga ang future nila, at mas importante yon na pangalagaan, lalo na't darating ang panahon na magre-retiro si Steph at preparado na sila sa departure ng greatest shooter na hindi maging kulelat at mahihirapan ng Warriors sa panahong yon. Kung sa free agents naman, wala ring natitirang elite star sa market na pasok sa kanilang mga trade assets. Mas pipiliin ng front office na panatilihin ng parehong lineup kaysa ipamigay ang kanilang future draft picks para sa mga manlalarong hindi naman makakasiguro ng kampyonato. At kumpirmado na rin ngayon ang pagbalik ni Draymond Green sa Warriors. Ang pag-resign nila kay Dre ng short-term contract na 1 year with $27 million ngayong 2026 ay part pa rin ng plano ng management ng Golden State Warriors na pangmatagalan. Nagre-ready na ang Warriors para sa kanilang salary cap space sa taong 2027 upang doon muling magkaroon ng malaking tsansa na muling bumuo ng isang championship team sa 2027 season. Sabay-sabay ding magiging free agent si Draymond Green, Jimmy Butler at Stephen Curry. At hindi to coincidence lang. Aware ang Warriors at sinasadya nila ito para sa master plan nila upang linisin ang kanilang financial books at magkaroon ng pinakamalaking salary cap space sa buong liga. Ayon sa mga report, sa pagdating ng 2027, magkakaroon ang Warriors ng mahigit $140 million na cap space dahil humigit kumulang sa $32 million hanggang $42 million lang ang garantisadong sweldo ng kanilang roster. Pwede na silang makahabol sa mga high value players. Kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit tinipid ng Warriors ang kanilang mga kontrata sa ngayon, dahil sa 2027 off-season, posibleng maging free agent sa mga dekalidad na players tulad ni Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo na parehong may $62 million player option na pwede nilang gamitin para makalipat sa ibang team. At yun nga, gagamitin ng Warriors ang kanilang $140 million cap space para mag-alok ng max contract sa isang superstar na itatandem kay Stephen Curry para sa kanyang huling championship run, habang nag-iiwan ng sapat na pondo para mabigyan din si Steph ng bagong kontrata. At sa tingin ko mga ballers, sa plano ng Warriors ngayon, magiging masaya na ang Dub Nation at sa plano nila para kay Stephen Curry. Sa madaling salita, sa halip na ubusin ng Warriors ang mga assets para sa average na pagbabago ngayong taon, mas pinili ng Warriors na maging praktikal at maghintay sa tamang tiyempo sa susunod na taon. Kayo ba ballers? Agree ba kayo sa magandang plano ng Warriors para kay Stephen Curry sa future nila? I-comment mo lang ang opinion mo at ating pag-usapan. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Kapag tuloy-tuloy ang suporta nyo at lumaki ang ating community mga ballers, magpapag-giveaway tayo ng mga basketball jersey sa susunod. Kaya subaybay lang kayo palagi. And this is Ballers TV. Thank you for watching.